Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Thomas Molinos, shoutout kay Ika Pabilio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mukhang gulat na gulat ang tatlong tao. Tumingin ka sa akin at ako ay tumingin sa iyo. Lahat ay bobo, baliw ba siya? Hindi na kailangang sabihin, ang matanda ay nanirahan sa ganoong lugar sa loob ng maraming taon. Natatakot ako na walang nakakakilala sa matandang ina kaysa sa kanya. Maging ang mga Pangolin at Zia Wei, na walang sapat na kaalaman, ay dati nang nag-drill ng maraming paraan sa mga butas sa ilalim ng lupa dahil hinahanap nila ang Aaron. Alam mo, ang mga butas sa ilalim ng lupa na ginagamit lamang upang iunat ang kanilang mga galame ay halos 1 metro ang taas sa pinakamalalim na punto, at tumatakbo sila ng ilang milya, na sapat na upang ipakita kung gaano kalaki at kahaba ang mga galame ng taong ito. Ang halimaw na makakaunat ng ganoon kalaking galame ay may isip kung gaano ito kalaki. Ang pinakamahalagang bagay ay direktang hilahin ang ganitong uri ng bagay, na nangangahulugan din na mahirap mag-drill sa mga milya ang haba ng makapal na layer ng lupa, pabayaan itong direktang eye drag. Hindi ito Arabian Night. Ano ba yan? Kahit na may malaking lakas, ito ay halos imposible. Baliw ba ang lalaking ito dahil sa dugo mo? Kahit na marami siyang alam tungkol sa Aaron, maraming beses na niyang nakita ang panggalan na ginanap ni Aaron laban sa langit. Sa oras na ito, nagsimula na rin siyang maghinala sa Aaron. Si Zia Wei ay mukhang blanko, ngunit talagang sumang-ayon siya sa panggalan. Oo, siguro nga. Matapos magulat ang matanda sa pagkakataong ito, nagpakita pa ito ng mapait na ngiti. Ang tinatawag na bagong panganak na guya ay hindi natatakot sa mga tigre, ngunit ang gayong guya ay nabuhay sa halos buong buhay niya. First time niya talaga itong nakita. Boom! Halos sa oras na ito, sa biglaang paghila ni Aaron, biglang yumanig ang buong underground. Ang alikabok ay gamulong sa bahay, at ang anti-Buddha ay malapit nang bumagsak saglit. Boom! Nagkaroon ng isa pang mapurol na ingay, at ang buong bahay ay yumanig, at ang mga nakabukang galame ay hinayla muli ng Aaron. Baliw, baliw, baliw talaga tong lalaking ta. Tila naramdaman din ang hangarin ng Aaron. Ang matandang ina ay tila galit at direktang nakikipagkompetensya sa Aaron. Pagkatapos ng higit sa 100 galame ay bahagyang nag-relax, nilalabanan nila ng husto at sinubukang hilahin pabalik ang Aaron. Halatang bahagyang nontog ang katawan ni Aaron. Sa sumunod na segundo, muli niyang hinawakan ang 2 galame gamit ang 2 kamay, na sinundan ng isang kagat mula sa kanyang mga ngipin, at saka hinayla sa kabilang direksyon. Nakakita ka na ba ng Hercules Tug of War? Aaron, sa oras na ito ay, bumangon ka. Biglang hinayla ulit ni Aaron ang kamay niya. Kasabay nito, marahan niyang hinawakan ang Jade Sword, at bumangon ang espada at dumiretso sa kanyang galame. Pagkatapos ay hinawakan ni Aaron ang espada sa magkabilang kamay, tumayo at tumalikod. Sa sarili nito bilang akses at espada ng magkabilang kamay bilang baraha, ito ay parang isang sinulid. Sa pagitan ng nakatutuwang pag-ikot, sinusubukan nitong i-recycle ng direkta at tuloy-tuloy ang mga galame. Boom! Kasabay nito, ang buong lupa ay nanginginig ng malakas, at hindi lamang alikabok ang nahuhulog sa loob ng cabin, ngunit kahit na ang malaking bato na pinalakas ng panlabas na layer ay nagsimulang gumuho. Panggalan ay hindi maglakas loob na magpabeya. Nagmamadaling maglagay ng isang layer ng hangganan sa bahay upang maprotektahan ang bahay mula sa pagkawasak. Boom! May malakas na ingay na naman. Nang bantayan ng panggalan ang hangganan at sumama sa prestihiyo, ang buong tao ay parang nakakita ng multo. Sa dingding ng lupa at sa hukay, ang lupa ay nakasalansan at bumulwak, halos napuno ang kalahati ng hukay.
Tiningnan ng panggalan ang bilog na hugis sa likod ng dingding ng lupa at gulat na sinabi, hindi. Hindi, siya. Hindi niya talaga hinayla ang halimaw. Nagulat si Ziawei na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Alam mo, kahit hindi nila natapos ang kuweba sa ilalim ng lupa, ilang milya ang layo nila sa isa't isa. Napakalayo nito na maaaring hindi niya mabunot ang isang malaking bagay mula sa lupa, lalo na ang iba. Kahit na alisin niya ang lupa nang walang masisilungan, maaaring hindi niya ito magawa. Pero Aaron, nagbibiro ka ba talaga? Natarante rin ang matanda. Nabuhay siya sa halos lahat ng kanyang buhay, hindi banggitin na nakita siya o hindi. Ganito man ang ipagyayabang ng iba, hindi pa niya ito narinig ngunit kailangan mong tingnang mabuti. Sa likod ng nakabaluktot na lupa, sa likod ng butas sa ilalim ng lupa, sa likod ng bilog na likod, parang may nakatago talaga na napakalaki at walang kapantay. Sa oras na ito, muling nagpakita ng simbolikong masamang ngiti ang bibig ni Aaron sa kalagitnaan ng hangin. Sa oras na ito, ang kanyang katawan ay nakapulupot na ng kanyang mga galame. Biglang muling kumislap ang kulay gininto ang liwanag sa Aaron, bahagyang kumagat ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang mga kamay ay biglang nagpuwersa. Bang! Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Isang malakas na pagsabog lang ang narinig, tapos parang kumikislap ang silver light. Kasabay nito, ang mga galame na nakabalot sa Han 3,000 ay biglang bumukas, ang berdeng likido ay nagspray ng paalang, at ang mga tuod ay lumipad sa paligid. Ito ay orihinal na isang jade sword na nakapasok sa pinakaloob na silid. Sa isang hagod ng espada ni Han Sanheng, diretso itong naputol. Sa sumunod na segundo, nagsimula si Han Sanyi, hinawakan ang sirang pangunahing galame at malamig na uminom, umalis ka dito. Boom! Nabasag ang dingding ng lupa, at ang malaking bilog na bag ay sumambulat na nakabaligtad. Isang malaking puting silkworm chrysalis ang direktang bumagsak sa lupa at nabunot. Nahulog ang kalahati ng katawan nito sa hukay at dumaikit doon. Ang mga galame ng iba pang mga butas ay hinayla pabalik sa kanilang orihinal na posisyon dahil ang katawan ay hinayla, na naiwan lamang ang mga lubak sa putik. Sa pagtingin sa ina ng groundworm na direktang hinugot, hindi mabilang na mga galame ang nanginginig ng husto sa labas, o nakabaon sa lupa. Tulala ang 3 tao, lalo na't hindi may larawan sa salita ang pagkagulat ng matanda. Kung tutuusin, para sa kanya, ang matandang ina ng kulisap sa lupa ay talagang demonyo sa lupang malapit. Kapag gumalaw ito, huli na para magtago. Sino ang nang-ahas na i-provoke ito? Ngunit ngayon, ang isang kakilakilabot na diablo sa lupa ay kinaladkad palabas ng binata na nag-aakalang siya ay katulad ng kanyang sarili sa napakahiyang paraan at nahulog sa hukay sa ganoong posterya. Ito ay sumisira sa katulusan ng matanda sa buong buhay niya. Sa lola niya. Wow! Well, nabunot ang puting silkworm chrysalis at nahulog sa lupa. Pagkatapos, narinig na lamang ng 3 ang mga pagsabog ng kakaibang tunog sa lupa. Ang sumunod na segundo, sa pagkabasag ng pader ng lupa, 6 na malalaking insekto ng dugo, na parang balbas sa kagubatan, ang biglang sumalakay. Sa sobrang laki ng katawan, kahit na ibuka mo ang iyong bibig, maaari mong lunukan ng buo ang Aaron. At halos sabay na bumukas ang ika-38 gininto ang katawan ni Han. Halos kasabay nito, pinutol niya ang espada sa kanyang kamay, at 6 na ulo ng insekto ang bumagsak sa lupa, na naiwan lamang ang kanyang katawan na gamulong sa sakit sa lupa. Sinabi ng matanda na ito ang 6 na tagapagtanggol ng Dharma. Mag-ingat ka. Pagkatapos magsabi ng 6 na salita, naayos na ang lahat. Nasilaw ang mga tao at namamanhid ang anit. Hoy! Sinong sinasaktan mo? You should offend this person. Nang makitang kontrolado na ang sitwasyon, nagulat ang panggalan at tumingin sa matandang ina, ngunit umiling. Ano pa ang sinabi mo, nanay? Masyado ka pang bata para pukawin ang isang bagay na hindi mo dapat. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang matandang ina ay tila ayaw, at may isa pang kakaibang tunog sa kanyang katawan. Sinubukan niyang iunat muli ang kanyang mga galame. Sa sandaling buhatin niya ito, naputol na ito ng espada, at maraming galame ang nahulog sa lupa. Parang alimango ang pagkain na biglang walang kuko. Ang isa pang pakikibaka, ang isang paa ay pumailang lang sa hangin,
Tanging narinig lamang ang isang mahinang tunog, itinulak ng malaking matandang inang insekto ang makapal na lupa pabalik ng halos kalahating metro. Isang malaking hukay ang tumambad sa itaas ng silkworm chrysalis, at hindi mabilang na mga brown na likido ang umagos mula sa puting marka na hindi kalayuan sa butas. Ayaw mo ba akong kainin? Malamig na ngumiti si Aaron at mahinang tumingin sa matandang inang insekto. Kung ang Aaron ay halos isang pato na walang buhok sa mga mata, ngayon ang matandang inang uod ay mas parang larwang minasa sa kalooban. Ang mga galame ay pinutol, at ang higanteng bug sa dugo ng dakilang tagapagtanggol ng Dharma, tulad ng isang ahas, ay nagpaalam. Kaagad nang siya ay lumitaw. Kahit na ang hindi mabilang na mga sundalong insekto ng dugo tulad ng mga ahas ay nilabanan ng harang na sinusuportahan ng Skyfire Moonwheel at patuloy na nagiging kulay abo. Ano ang natitira nito? Sa pag-ungol, kahit na walang IQ ang matandang ina, alam niyang tapos na ang sitwasyon, at nagpupumilit na tumalikod at umakyat pabalik sa butas sa ilalim ng lupa upang subukang makatakas. Basta, paano siya binigyan ng Aaron ng pagkakataong ito? Nang gumalaw ang Jade Sword sa kanyang kamay, ang Skyfire Moonwheel ay lumipad pababa sa susunod na segundo, pumulupot sa katawan ng espada, at biglang sinaksak ang puting marka ng matandang inang insekto na may pula at asol na liwanag. Ang mga insekto ng dugo na hindi nalabanan ng Skyfire Moonwheel ay pilit na sumusugod, ngunit biglang nagkaroon ng malaking liwanag sa kanyang katawan ang Aaron. Pagkatapos ang ilaw ay naging chi at nagkalat. Ang mga insekto sa paligid ng Aaron ay agad na naging pulbos. Natulala yung tatlo on the spot. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, biglang may naaninag ang matanda. Nilinggan niya ang malaking inang surot at sumigaw, hindi. Pu. Na may matalas na boses, ang Jade Sword na may Skyfire Moonwheel ay direktang tumusok sa puting marka at nawala sa kanyang katawan. Sumunod, isang malaking pulang ilaw ang sumasalamin sa natatakot na mga mata ng matanda at lumawak. Storytelling channel sa YouTube. Lumingon sa likod ang tatlong lalaki. Sa oras na ito, nakita nila ang marka ng Jade Sword, at biglang may dumudugong pulang ilaw, na napakasilaw. Ang sumpa ng dugo, ito ang sumpa ng dugo, nagmamadaling sigaw ng matanda, nalilito ka. Bumalik ka sa bahay, bumalik ka sa bahay, bumalik ka sa bahay dali. Sa isang iglap, milyon-milyong mga insekto ng dugo sa napakanyebe na lupaing ito ay mabilis na darating. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng mga insekto ng dugo. Kahit na ang mga mahihinang bagay, kapag sila ay nasa grupo, ay napakahirap. Madaling masira ang chopstick, mahirap masira ang dalawa, hindi pa mabilang ang mga uod sa dugo. Nang marinig ito, agad na pinapasok ni Pangolin at Zia Wei si Aaron sa bahay. Ngumiti si Aaron, direktang sinipa ang pinto para isara, at pagkatapos ay hinampas ito ng lakas para i-lock ang pinto. Well, halika, nag-aalala si Han Sanchen na hindi niya maalis ang ugat. Pagkatapos Aaron bahagyang sumandal sa dingding, naghihintay para sa tinatawag na libu-libong mga bulate sa dugo. Sa oras na ito, ang tatlong tao na direktang nagsara ng bahay ay medyo uto. Nagmamadali nilang gustong buksan ang pinto, ngunit paano nila mabubuksan ng enerhiya ang pinto na selyado ng Aaron? Napabuntong hininga ang matanda, "Hoy, binata, hindi ko talaga alam ang taas ng langit at ang kapal ng lupa." Bago matapos ang pinsala, siya, "Napakayabang. Hindi ko talaga alam kung ano para sabihin tungkol sa kanya." Kasama niyan, bumangon siya, bumalik sa mesa, nagsalin ng isang basong tubig at ininom ito sa paraang nanlulumo. "Elder, gaano kalakas ang paghihiganti ng bloodworm na ito? Sa tingin ko ay maaari niyang tuwirang sirain ang matandang inang uod sa halagang 3,000 yuan. Hindi ba dapat ito ay isang malaking problema?" Lumapit si Zia Wei na nag-aalala at pansamantalang nagtanong. Tumango rin si Pangolin at sumunod. Tumangala sa kanila ang matanda, umiling at walang magawa. "Oo, ang kakayahan ni Child Han ay talagang lampas sa aking imahinasyon. Akala ko siya ay isang ordinaryong tao, ngunit hindi ko alam na kaya niya. Magpakatatag ka, pero alam mo rin na may libo-libo at libo-libong mga kakaibang bagay sa mundo. Bagamat ang blood bug ay tila walang kapangyarihan sa pag-atake, sa totoo lang. Napakakilabot, kapag napatay ang inang insekto, ito ay katumbas ng pagpatay sa mga ninuno at ninuno. Ang lahat ng mga insekto sa dugo ay papasok sa nakatutuwang mode ng pag-atake,
na mas malakas kaysa sa galit na kolonya ng bubuyog. Bilang karagdagan, ang kanilang bilang ay napakalaki, kung hindi sila mamamatay o matitirang, nang sabihin niya ito, siya ay bumantong hininga, hindi sila titigil hanggat hindi nila napatay ang target, at pagkatapos ay ginagamit ang katawan nito upang muling maghubog ng isang bagong inang uod sa lupa, kung hindi, humanap tayo ng paraan para matulungan siya. Tumingin si Zia Wei sa pangolin. Nag-aalangan ang pangolin. Pagkatapos ng lahat, ang kaligtasan ni Zia Wei ay dapat isaalang-alang, ngunit ang matanda ay nagwagayway ng kanyang kamay, dahil gusto niyang harapin ang paghihiganti ng uod ng dugo, hayaan mo siya. Huwag mong sabihin kaibigan mo siya, kahit na asawa o kapatid mo siya. Elder, what do you mean? Kumunat ang noo ni Zia Wei at kakaibang tanong. Ngumiti ang matanda. Inilalarawan nating lahat ang malaking bilang-bilang libo-libo o kahit milyon-milyon, ngunit iyon ay isang pang-uri lamang. Ang matanda ay umiling, napakapait, sa madaling salita, ang mga bilang na ito ay ipinasa mula sa nakaraan patungo sa iba, at pagkatapos ay ipinapasa sa susunod na henerasyon. Hindi kakayanin kung ilang linggo ang pipiliin ngayon ng taon, ang ibig sabihin ng matanda na ang milyon-milyong itinanam mo noon ay mga numero lamang na ipinasa mula sa ibang tao ilang dekada na. Ang nakalilipas, daan-daang taon na ang nakalipas o kahit libu-libong taon na ang nakalipas, ang tanong ng pangolin, tumango ang matanda, syempre, tulad ng pagkakakilala ko sa milyon-milyong uod ng dugo mula sa ibang tao, ngunit sino ang nakakaalam ng alamat kung ilang taon na ang nakararaan, sabihin, kung ito ay isang alamat 10,000 taon na ang nakalilipas, kung gayon ngayon, ang mga insekto ng dugo na ito ay pinalaki at lumaki sa loob ng 10,000 taon, at ang kanilang bilang ay ang orihinal na bilang ang kanilang bilang ay tumataas ng husto, o ilang beses, o kahit na 100 beses, sa ganitong uri ng pag-iisip muli, kahit pangolin at Zia Wei ay hindi cool mula sa kanilang likod maaaring ang elepante ay maaaring durugin ng isang langgam sa kalooban, ngunit ano ang kahalagahan ng elepante na may 10 bilyong langgam, 3,000 ang iniisip nito. Bigla silang tumingin sa likod ng pinto at bumulong-bulong ng pag-aalala. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!